Nabigla kami sa naging resulta nang dalhin namin sa pagamutan ang anak ni Ate Ninya. Hindi namin akalain na ganito ang sasabihin ng doktor. Pag medyo hirap, ay dadalhin sa ospital. Pero bakit may ubo pa rin? Ay, may naririnig pa rin akong halak at may ubo pa rin. Sobrang ganit. Hindi sapat ang 7 araw, 10 araw. Parang ang ulo ko yung nagpipitikan sa loob. Ang malaking tanong, ano nga ba ang naging resulta ng naging check-up ng bunsong anak ni Ate Ninya ngayong araw? Good day sa lahat, magandang hapon po sa inyo. At ngayong araw ay nandito ulit tayo kala Ate Ninya kasi nga binigyan natin siya ng isang araw para obserbahan yung kanyang anak doon sa binili niyang gamot sa ubo, kung mawawala ba, may magbabago ba o hindi. Kasi ngayon alamin natin kung wala ay dalhin po natin yung bata sa pagamutan kasi hindi biro na tumatagal ng ganun katagal ang ubo ng isang, lalo na't months old pa lang yun, nakakatakot. Kaya paglaanan muna natin ng oras yung kanyang anak na dapat nga ngayon may iba kami lakad, may iba kaming mission, taal dapat kami ngayon, pero dahil kailangan ng anak natin niya, sabi ko cancel na muna, dito na muna tayo. Tara, tingnan natin yung sitwasyon nila at habang maganda pa yung panahon at may oras pa, natin siyangin. Tara, dahil natin yung bata kung kailangan. Tara po. Tara guys, sobrang init. Ang oras nga pala guys, alas 12 ng tanghali. So tamang-tama lang siguro para dali natin sa Rosario kung kinakailangan. Ano niya daw kung nandyan? Chatinin niya, tawagin niya daw. Kung nandyan siya. Nandyan naman siguro. Opo. Baka tulog. Parang narinig ko pa sining. Sining? Nandyan? Opo. Ayun, sa Ninya. Ninya, kamusta? Masama-hula. Masama pakiramdam mo? Bakit? Ano kung ganyan-ganyan ang ulo? Ba't napano ka? Parang kakagising mo lang? Hindi ho, masakit ang ulo ko. Masakit ulo mo? Bakit po anong pinagmulan? Ba't nagsakit ang ulo mo? Anong pinagmulan? Ba't nagsakit ang ulo mo? Ano, ako nagpabalong ho din sa kabila. Nagpabalong ulo. Din sa Mami Puri din. Bakit anong nangyari sa'yo? Parang ang ulo ko yung nagpipitikan sa loob. Sa loob? Ano bang ginawa mo? Nabinat ka ba? Ano nang ginawa mo? Wala, may siyote ho, nagwamali. Pero ikaw, wala ka namang alam na nabinat ka. Wala naman, masakit lang talaga ulo mo. Ate Ninya, nagpapalipas ka kasi yata ng gutom. Hindi nga ako makakain eh. Oo, kaya nasakit ulo mo. Bakit hindi ka nakain? Kaya pala amoy ano ka? Yung panlagay sa ulo? Panghaplas. Bakit kasi hindi ka nakain? Pag hawa ko ikuwakaan, bumabalik ko eh. Nasusuka ko rin no. Baka kailangan magpa-check up ka din. Ining naman iba-iba na. Like iba-iba siya doon sa gamot? Sabi ko nga kasi guys, sabi ko kay Ate Ninya nung pauwi kami, ang gawin na lang niya, magtanong siya sa bilihan ng gamot kung ano yung nararapat na gamot para sa bata na may plema ang ubo. So yun yung sinabi mo, para sa may plema na ubo. Tapos ngayon okay na. Opo. Oh, pero naglalaro-laro naman kapatid. masigla-sigla na? Good news yun. Pero sa'yo, bad news. Dahil ikaw ay hindi okay. So yun sasabi ko guys na na i-try muna ng kung madadala sa gamot. Kasi yung bata yata, natigil siguro yung gamot niya. Natigil Opo. Yung huli ko pang binili siguro, yung pa yung nung naubos, di na nasundan. Kasi kada punta naman namin dito, hindi ko naririnig yung batang umuubo na. Then, tahimik lang, karga lang ni mama niya.
Pero nung narinig ko nga nung umubo nung isang araw, doon ko na-realize na parang iba yung ubo niya. Kaya sabi ko, tinanong ko na yung mama niya, ito sa atin niya, kung nagdire-diretso ba yung ubo niya mula nung dati pa. Sabi niya, oo daw. Hindi naman namin naririnig kapag nandito kami. So baka may time lang. Madalas yan paggabi. Ano? Paggabi kasi, sabi nila, yung ganyan daw, kapag kagabi dahil malamig, siguro. Pero gusto mo, ipa-check up pa din natin siya sa pedya. Pwede rin po. Pa-check up na rin natin para sigurado tayo. Ano? Tapos ikaw, gusto mo ba magpatingin, magpa-check up o inom ka muna para sa sakit ng ulo? Hindi nga ako makuhang sa gamot sa ulo. Ano ba ininom mong gamot sa ulo? Bioflow po. Biflu. Ano ba pwede sa sakit ng ulo? Ha? Baka medical. Try na, ganito. Ngayon, kasi alanganin yung oras, di ko naman alam na ganyan yung pakaramdam mo eh. Kung alam ko lang na hindi ka okay, di sana nag-aga na lang kami dito nagpunta para pati ikaw maka-check up na ngayon. Baka kapusin tayo sa oras, ganito na lang, dahil malayo para sa Rio. Si Ining, pa-check up natin ngayon sa pedya. Tapos dadaan tayo ng drugstore, bili tayo ng para sa sakit ng ulo mo. Tatanong natin doon. Dahil yan naman yung mga nag-aral naman yung mga alam nila yan. Tanong natin anong maganda sa sakit ng ulo. Tapos try mo, inumin. Ha? Pero kamusta yung sa sakit ng ulo mo? Iniinom mo ba? Ay, yung binili natin sa Dire-diretso? Dalawang inom ko na. 2 beses na? Okay. Ang mga anak mo pala, sila ninyo, asan yun? Pumapasok ko sa utayin, hindi. Yung isa nandito. O paano yan kung aalis tayo ngayon? Saan siya muna? Doon sa akong Helen. Okay naman siya, nagpapaiwan na siya ngayon. Mabait na nga yung anak ni ate, ngayon eh. Samantalang nung naalala mo lang tayo nun, nung kapag aalis tayo, di ba? Grabing iyak niya nun. Pero ngayon, nagpapaiwan na dito. Tama mo nung nakaraan, nakipag-apero pa sa akin dun. Di ba? Pero ang mga anak mo nagkain. Nagkain na sila. Apa. Ikaw lang ang hindi. Dapat sana magkain ka muna kahit may sabaw. Ayoko. Kasi po niya, sakit ng hindi, epekto yung gamot kapag hindi ka kakain. Mamaya na pag may gamot na. Mamaya na lang, tingin tayo na makakain mo, sige na. Asikasin mo muna anak mo, tumiyak. Akin naman ang microphone. Punta mo muna at mag-asikaso ka na din para mapacheck up. Guys, tingnan natin din yung bata para sigurado. Although, sabi naman natin niya, masaya na yung bata, nakikipaglaro na at nabawasan na yung ubo, pero mainam pa rin na ipacheck up na rin natin. Kasi yun naman talaga yung lakad namin ngayon, ipacheck up siya eh. Tapos sa atin niya, try muna natin painumin ng siguro, para sa sakit ng ulo niya. Baka dahil yan sa pagpapalipas niya ng pagkain. Nung isang araw, akala namin kumain na siya eh. Yung pala, nung umalis kami, di siya kumain. So, sasakit talaga ulo niya yan. Lipas na sa pagkain yun eh. Nililipasan na siya ng pagkain. May pagkain naman, pero ayaw kumain. Ang gagawin natin kapag ganun? So, sige. Na lang, samahan nyo na lang kami. Punta tayo ng Rosario. Patingnan natin yung bata para mas mas kampante kung may pneumonia ba o wala. Kasi naging matagal yung ubo niya eh. Okay, so kita sa'yo mamaya. Antay lang natin sa atin niya. Pasok muna tayo dito. May paamoy panghilot dito sa inyo. Kalat ng nyo, atinin niya, kwarto. Ano nga mo yun? May nagsuka ba sa inyo dito? Kaya natin mga gamit nila. Kalawangin na yung nila yung gas stove. Kalawangin na. Dami langaw! Dami langaw, atinin niya, bakit? Ang gawa po nga yung Yo, Ining, upir tayo. Bait naman na ni Ining. Nandito ka muna ha? Doon ka ulit kala nanay. Agawa ng... Ano nga mo yun? Natin niya naamoy ko. Anong panlagay Ha? Panlagay ko ini. Panlagay? Sige, sikaso. At na makapunta tayo. Tara sa lula. Para mapatingnan natin ang anak mo. Kawawa naman. Pero okay nga yung mata niya na Apa. Pero may sipon pa kailangan talaga patingin. May sipon pa. Tara na. Tara na. Tara na. Ito magpaiwan.
Dito muna, dito ka muna. O yung bahay nyo, sara nyo. O, dito ka muna ining ha? Ano yung nasa leg mo? Kwintas? Ganda naman ang kwintas mo, kalawangin na yata. Madaming kwintas sa inyong binigay dati ha. Bakit ito ang suot niya, kalawangin na? Baka matitano ka pa niyan. Tanggalin na natin. Ha? Tanggalin natin. Kalawangin oh. Iiyak. Di wag na natin tanggalin kung iiyak. Ang dami niyang kwintas dati binigay ng sponsor sa inyo. Ay, ikaw huyo. Ay, ikaw ba yun? Walang kwintas doon? Tara. Wow, naman yung kwintas mo oh. In the dark, far from the highway, far from the start. In a storm, Ito gabi kaya liban ko ngayon. Mainit siya kagabi. Kaya nagpunta. Alam mo ate Ninya, kailangan din natin pa-check upan yung iba mong anak para po sila may vitamins na iniinom. Ano? Kasi napapansin ko po madalas silang sakitin. Kasi wala silang vitamins. Dapat po may iniinom silang vitamins din. Isunod natin tong anak mo isa. Ano? O gusto mo sabay na natin? Isabay natin sa pedya. Gusto mo ba? Kailan na? Ngayon? Ngayon? Kasi baka kailangan nyo din ng vitamins. Saka na lang na. Saka na lang? Apa. Sigurado ka? lost my sails, I lost all direction, got caught in the veil. Para hindi sakitin tong isa mo. Para hindi siya naliban. Sa hello na. Mamaya naman labas na ang kuya. Buti hindi na-absent si ninyo. Buti naman. Papaiwan muna natin dito kay nanay. Buti na lang may lola ka dito na napag-iiwanan. Opo. Nanigo yata. Papa. May sakat-sakat pa ho ang ulo ko. Iwanan namin ho si Elia sa inyo. Magpapatingin. Magpapatingin. Kasama ko yung Marcos. Ay, patutok ka. Apa. Bigyan nga muna ho ninyo kasi si Rhea. Mamaya na dyan na naman ang kuya. Sige. Huwag chichirya. Mga ano na lang, cupcakes. Magandang hapon na Magandang hapon. Papacheck up ko po itong bata. Para ano. Tsaka sa atin niya makabili ng gamot din. Sakit daw ng ulo niya eh. Yata yan eh. Itong bata baka mamaya may pneumonia na to eh. Tagal na ng ubot sipon na ito. Nilinis mo ka naman. Opo. Pinihisan mo inayos mo para medyo lalapit sa doktor. Eh, iba-ibang amoy ng bata. Kaya nga. Hindi naman sa pag-aanohanin niya. Nagbihis kayo, naglinis. Siyempre, doktor ang lalapitan natin. Ibang magiging Tama. ano. Baka masabi ng doktor, baka kayo nagkakaganyan ko lang sa linis na. Tama yun. Proper hygiene. Tawag doon natin niya. Saan pag ako'y nagsasabi ng ganun, ha? O sige, pasok ka ng din eh. Tama yun. Ano, bibigyan ka Sige, na salamat. Sige po. Sige po. Saglit lang po kami. O sige. Okay, tara. Ang gabi. Tama yung sinabi ni nanay, guys. Isa din yun sa nagkukos kasi ng sakit sa atin. Yung kalinisan, syempre dapat malinis tayo sa bahay, malinis tayo sa pangangatawan natin. So, ayun yung ano, medyo kulang din dito kalahati niya eh. Yung kung matuto sila ng proper hygiene. Ito tutulan din yan. Ito yung lang. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in. Dapat sana kain ka muna natin niya. Alin ho pang ulam. Tingin tayo ng ano mo na lang dyan pwedeng kainin ano. Kasi madadapil ka po niyan, nasa hindi ka gagaling. Kaya ho gambin tamag ho kung gising. Bakit? Ang higa ho ako eh. Bakit? Dahil sa sakit ng ulo mo? Sige, tara. Saan na si Rans? Kukuha daw po sa labas ito. Okay.
Mahirap kapag may sakit ang bata. Di bali kapag tayong matatanda yung may sakit. Alam na natin yung masasabi natin kung ano yung masakit sa atin. Pero lalo na itong bata na to, months old pa lang. Hindi niya pa yan alam, hindi niya masabi kung ano masakit sa kanya. Lalo nakita ko nga nung isang araw na umubo siya na umiiyak kapag umuubo. Alam ko na iba yung ubo niya. Pero di ba nung mga nakaraan, di naman natin siya naririnig, di ba? Oo. Wala naman eh. Wala, karga lang ni mama niya. Umiiyak lang siya kapag may nakikita lang akong sipon. Kung minsan, naisip ko baka ano lang, baka dala lang ng panahon. Pero yun nga, yung kahapon, iba na talaga. Kaya sabi ko, bigyan lang natin ng isang araw to, huwag natin patagalin. Kapag hindi wala nagbago, dahil na natin. Pero ngayon, kahit sabi natin niya may nagbago naman, at saka wala na oh, hindi na inuubo yung bata oh. Tsaka masaya na yung mata niya, iba na. Tsaka nakikipaglaro na. Pero yun nga, may sipon pa rin. Para maresetahan na din ng gamot. So biyahe muna tayo ng Rosario. Di ko alam kung ilang minuto to. Siguro mga 20 to 30 minutes ang doon na tayo. So balitaan na lang namin kayo mamaya. Update na lang po kami. I didn't know love till you found me. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Tinin niya, bali sana huwag kang magalit ha. May sabihin din ako sa iyo. Samantalahin ko na itong pagkakataon. Kagaya po na sinabi sa inyo ni nanay kanina, kailangan, alam mo yun po kasi atin niya pong tinatawag na proper hygiene. Yun po yung kinakailangan po nating maging malinis sa bahay, maging malinis sa pangangatawan po natin. Ano? Hindi naman po ako nagagalit. Opo, kung kinakailangan po nating araw-araw tayo ay maligo, araw-araw po tayo maligo para yung mga germs sa katawan natin ay matanggal. Sa gabi, kung kaya nating maghinaw tayo bago matulog para hindi na natin bitbit sa higaan yung dumi natin sa maghapon. Natin niya. Falling fast, so I abandoned ship, held on the mast in the ocean. So guys, nandito na kami ngayon sa San Juan. Dito na kami dumiretso kasi nag-search ako sa mapa kung saan may malapit sa location namin kanina. Chaong malayo, halos 1 oras. Kaya nag-search ulit ako ng iba na mas malapit at San Juan yung lumabas. 20 minutes nandito na kami. Sana bukas yung pedya. Samahan natin yung bata para mapatingnan na natin. Tara po. Wild and loud, I was just waiting. I was drifting out. I didn't know love till you found me. I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love till you found me. Sige, ba't magpapacheck up? Bali, napansin po kasi namin yung ubo ng bata medyo matagal na eh. Siguro may 3 weeks na yan. May mga nainom ng nagamot sa 3 weeks na yon para hindi tayo mag-double. Meron po. Ilan ang anak mo? 3 po. 3. Huwag ka na mag-anak ha. Tama na. Hindi kasi syempre ang mga bata, no? 16 namang nagsasuffer. Mga bata. Opo. Oh, yan. May halak na nga. Buti hindi ito nilalagnat. Nilalagnat? Opo. Noong nakaraang gabi daw po. Dali, anak. Titin ako lalamunan ha. Wait lang. Sobrang ganit. Hindi sapat ang 7 araw, 10 araw. Ayun, malinis naman po. Walang singaw at wala namang naman. Pero ang plema, maganit. Actually, pag pina-x-ray ko yan, pneumonia na yan. Pneumonia na yan. Pero, kung hindi naman siya yung nakakakain naman, nakakadede, bantayan mo lang sa gabi kasi minsan kung kailang gabi, dun sila parang hinahapo. Yung pag nag-iba yung klima. Pag medyo hirap, ay dadalhin sa ospital. Pero hindi po siya, Dok, X-ray? Hindi na muna. Hindi. Ang ina-x-ray namin yung nagamot na natin ng ayos ng 1 week, pero bakit may ulo pa rin? Yun ang kailangan yung investigahan. Pero may possibility po yan na pneumonia. Pneumonia, yan na, itsura niyan. Pneumonia na po yan. Kaya ang ibibigay ko pong gamot ay yung magandang klase mo.
Sige po. Ay, ito'y bawal umano ha, yung naliban na ha. Oh, Pag bawal. sinabing umagat gabi, hindi pwede yung kung kailan lang ha. Tsaka maganda dito, parehong umagat gabi lang. Hindi yung 3 times a day. Ayan. Opo. Bago ipainom, aalugin, tapos huwag ilalagay sa refrigerator, sa lamesa lang. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. So ngayon guys ay okay na. Na-check up na si Ining. At ayun, sabi kay ate niya ay kung ipapa-x-ray nga daw itong bata, ay may possibility na may pneumonia na ito. Kung ito pa ipapa-x-ray, lalabas na may pneumonia na dahil sa sitwasyon niya ngayon. At medyo maganit daw talaga yung plema niya, pero wala namang nakitang pamamaga sa lalamunan niya, ganun, at least ganun yung naging resulta. Ninya, naintindihan mo yung sinabi ng doktor o hindi mo masyadong naintindihan? May mga naintindihan ka sa sinabi niya. Okay, so sabi ng doktor nga ay ito daw anak mo dahil nga medyo matagal na. May tanong ako sa iyo. Hindi man, hindi nagkasalita lang ako. May tatanong ako sa ate niya. Wala po bang nakakaalam sa kamag-anak mo na ang anak mo ay may sakit? Alam nila? Wala po ba ni isa man lang po sa iyo na nagsabi na ipa-check up natin ng anak mo? Wala ba sa iyong nagsabi man lang? Sabihin ko na lang daw po sa inyo. Sabihin na lang daw sa amin na ipa-check up si Ining. Okay. So guys, ang sa akin lang naman, hindi kasi kami araw-araw nakatutok kay ate niya. Hindi naman namin araw-araw nakikita ang kanilang pamumuhay dahil kami abala rin. So hindi namin yan mamomonitor kung ano ba kung sila may nararamdaman o ano. Kaya napatanong lang din ako kung meron ba sa relatives niya, kapatid, ang nakakaalam. So sabi natin niya, alam daw. So sa akin lang ay hindi ba siya inalok na ipa-check up natin yung anak mo dahil iba na ang ubo, matagal na. Sabi niya, ang sabi daw, sabihin na lang daw sa akin. So okay lang naman yun, okay lang. Basta, buti na lang din talaga. Napansin ko rin kahapon yung ubo niya na iba. Kasi nung nakaraan, talaga, di ko naririnig sa vlog na o baka hindi ko lang napapansin na umuubo tong bata. Kahapon ko narinig na parang kagaya nung sa anak ko yung ubo niya, yung maganit talaga. Kaya nag-decide ako na bigyan lang siyang isang araw at ipa-check up ko nga ngayon. Di pa po nagsabi yun, hindi po kapatid. Sino nagsabi? Hindi ko na nang sasabihin sa vlog. Baka mamaya ako sagutin sa bahay. Okay. Kaya masama na nga lahat. Huwag nang unawain ka na lang. Sila tinanong ko lang naman sa iyo. Kasi nga ang tagal na eh. Kaya naman po, yun naman po dalawa, may trabaho nga po, kaya hindi po tutok sa amin. Si Kuya Aris at si Ate Isil, Opo. may trabaho parehas. Opo. Okay, so yan mo na. Ang importante ay napagamot na yung anak mo, ano? At may maiinom na siya ng gamot. Yung pinakamagandang gamot na daw yung binigay para 10 days si Ining gagamutin. Ipapaliwanag na lang kay ate ninyo yung gamot kung paano nabili na namin. So ang kinakailangan na lang namin bilhin ngayon yung para kay ate ninyo sa sakit ng ulo niya. Para mawala din yung nararamdaman niya at makapokus din sa anak niya. Buti na lang walang magang lalamunan yung anak mo. Ano, kahit ubo ng ubo, hindi magayong throat niya. Ang problema lang yung sa likod niya, maganit talaga yung ubo niya, ano? Paano lalo na siguro pag gabi? Opo. Kaya po minsan po hindi ako basta matulog. Naglalaro ako sa cellphone para Hindi ako antukin? makatulog. Grabe. Yan ang nanay. Bantayan ko lang ho kasi. Ganyan talagang nanay. Talagang gagawa na lang ng paraan para hindi lang makatulog. Para lang yung bata mabantayan. Tingnan yung ginagawa natin ninyang ano din sa anak niya. Okay, so ngayon, titingin tayo ng gamot mo at makakain mo, tapos ihatid ka namin, ha? At kami naman, may pupuntahan pang mission ngayon. Pinagkakasya lang namin yung oras, ha? Opo. Okay, tara. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Relax yung anak ni ate Ninyan. Dito na kami, oh. Umiyak kay Ning? May pasalubong ka pa sa mama mo, ah. Hindi ka nag-iyak? Ha? Hindi? Oh, tara na. Tara na. Tara. Tulog yata si Ning. Tulog?
Nakatulog na si Ining, oh. Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. So, tinan niya, papaliwanag ko sa itong gamot, ha? Apa. Para, hindi ka malito. Babasahin ko lang din para sigurado tayo. So, yung pangalan nito ay ito yata yung green. Ito. Ito po, atinin niya. Itong kulay dilaw, kasi dalawa ito eh. Itong isa pahaba. Itong isa mataba. Okay? Itong mataba ay kinakailangan mo siyang painumin. Ngayon, ay maya pagising niya, painumin mo na muna siya ng ang sukat nito ay 35 ml. So, ang ibig sabihin daw nito, sabi ni Doc, ay dito siya sa 1. Kita mo itong 1. Tapos itong may 1, tapos may 1, 2, yung may guhit. Hanggang dito. Ha? Ilagay mo dito sa may, ikalugin mo daw muna. Pagkakalog mo, ilagay mo ito sa loob. Tapos itong itim, pasubrahin mo yung dulo dito sa may 1 na ito. Tsaka ito. Ito na yun. Ha? Mamaya papainumin mo. Tapos, ang sunod, mamayang alas 8 ng gabi. Pero, pagkatapos na yung araw, babalik ka na dito sa totoong oras ng pag-inom. Alas 7 ng umaga at alas 7 ng gabi. Hindi ka na malilito. Alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi. Ngayong araw mo lang gagawin yung painumin mo pagising, tapos mamayang alas 8. Okay? Tapos balik ka na dito. 7 a.m., 7 ng umaga, hanggang alas 7. Tapos sunod, alas 7 ng gabi. Okay? Dito yan sa mataba. Kung makakalimutan. Tapos ito naman ay mamaya pwede ka na din magpainom nito ng maglaktaw ka lang ng 30 minutos. 'Di ba? Alas 8 mo siya papainom. Mamaya ang gabi alas 8. O gawin mong 8:30. Ha? Itong isa kailangan may agwat. Okay? Tapos pagkatapos babalik ka na ulit sa totoong oras niya bukas. Alas 7 ito. Maglaktaw ka ulit ng 30 minutos, ito naman. Tapos ang sunod 7:30 ulit ng gabi. Paras lang, naglalaktaw ka lang ng 30 minutos, ha? Ito alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi, ito 7:30 ng umaga, 7:30 ng gabi, okay? Mamaya, pag nagpainom ka nito, mamaya pagising niya, after 30 minutos, painumin mo naman ito. Tapos alas 8 ka mamaya nito, 8:30, painom mo naman to. Bukas, balik ka na sa oras, ha? Yung tama, 7 at 7:30. Para hindi ka malito. Ito naman, ang dami nito ay, nakikita mo yung dos, yung 2, tas may 1 to din. Hanggang dyan naman. Itong mataba, hanggang dito. Itong mapayat, hanggang dito. Huwag makakalimutan. Ang mas marami, yung mas mapayat. Ang kakaunti, ito. Okay? Huwag makalimutan yan, ha? Okay, so, itatabi natin to. Tapos yung sayo, yung gamot mo, inumin mo, huwag makalimutan. Mamaya, kumain ka. Kung kanina kasi, tinatry niyo kumain. Kaya pakain namin, di daw niya talaga. Wala daw talaga siyang panlasa. So, mamaya, huwag kang iinom ng wala kang kinain. Kasi hindi rin epekto yan. Yung gamot na binili natin para sa iyo naman. Ha? Okay, sana atinin niya sa mga nangyayari na ito sa anak mo. Sana po ikaw ay may matutunan bilang isang ina, para sa susunod po na ikaw po ay dumaan ulit sa ganito ang anak mo, alam mo na yung gagawin. Ha? Pag ang likod ng bata, lagyan mo kaagad ng bimpo. Pag nakita mo pinapawisan, lagyan mo na ng bimpo para hindi siya matuyuan ng pawis. At pag natuyo ang pawis, ubo na yun. Kawawa anak mo. Tapos kung ubuhin man, pabilang mo agad ng gamot sa ubot sipon. Sabi mo sa akin kung hindi mo alam, ha? At kung naman napansin mo na nag-inom naman ng gamot pero 2 linggo na may ubupot sibong pa rin, mag-decision ka na mismo bilang nanay na ipa-check up ang anak mo. Ha? Huwag mo nang antayin kung sino pong tao magsasabi sa'yo na ipa-check up. Ikaw na mismo mag-decision. Sabihin mo sa amin, Kuya Marcos, pa-check up po natin si Ining. Kasi po ay 2 linggo na, nung painumin natin ng gamot, hindi pa po nawawala yung ubot sipon niya. Ganun ha. Tandaan mo yan, huwag mong kakalimutan. Okay, so, anong araw bukas ay Friday? Friday ano? Wellness. Biyernes nga So, Saturday, pahinga kami. Sunday, Lunes, pwede na tayong bumalik ulit dun sa dental. Gusto mo ba?
Din sa pabunutan ng ngipin? Kaya mo? Magpagaling ka muna ng sakit ng ulo mo. Ano? Katingko, gusto mo katingko? May katingko kami dyan, marami. Gusto mo? Para may panghilot ka, anong pinanghilot mo sa ulo mo? Anong panghilot mo sa ulo mo? Asite po. Asite! Aba, panlagay lang yung sa tiyan ng bata pag kinakaba. Bigyan nyo ng ano, katingko. Kunin yung sasakyan. Magaling din yun, katingko. Kami para na kaming matatanda. Nakikita mo yung ginagamit ni Ran sa ilong niya. Yan o, isip mo ito. Oh. Oh, kasalpak na lang sa ilong. Hindi kami, tumatanda na kami. Alam mo ba ang laman ng sasakyan namin? Katingko, panghilot. Oh. Si Rans, lagi may baon na sinisingot-singot. Vicks sa ilong. Kasi nga wala, tumatandaan na kami. Kaya kinakailangang meron din kaming mga gamit. Sumasakit ulo namin. Yamo atin niya kapag lumaki-laki ang anak mo, marami ka na magagawa, no? Ngayon, naunawa namin na ikaw ay may anak pa na talagang hirap nga naman talaga. Kita mo naman si Mare mo, si Commander, di ba? O hindi din, kahit gusto niya mag-vlog, hindi siya makapag-vlog. Kasi nga, laging alaga si Cairo. Ayun nga lang, syempre, si Commander, pang ilang anak na namin yun, so, may diskarte na siya. Alam na niya kung paano siya makakalinis sa bahay dahil wala naman kami ngayong katulong. Ining, halika! Dahil wala naman kami ngayong katulong. So, alam ni Commander nga lang kung paano didiskarte. Magkaiba naman sila natin niya. Si Commander, papatulugin niya yung bata at pag natulog na, doon siya natatanaw niya, tsaka naman siya kikilos, maglinis ng CR, magwalis-walis, kanya, magtiklop ng mga labahin, maglaba. Pero sa atin niya, magkaiba naman kasi sila. Buti hindi umiyak yung bata. No, sa'yo na ito. Bibigay ko na sa'yo. Pamana ko na sa'yo. Ha? Kanina ko, isang beses ko lang ginamit kanina pa lang. Nakita mo naman ang sasakyan, nagdut-dut lang ako konti. Lagay mo sa ulo mo. Huwag yung asete. Wala namang kabag yung ulo mo. Sa may kabag lang yun. Pag sa anak mo yun, tsaka sa... Ayun ba yung binili ko dati? Oo, tino. Para sa anak mo. Pag may kabagan tiyan, tuturuan kita, paano malaman ng anak mo kung may kabagan tiyan? Ano ba, umiiyak yung anak mo? Para bang matigas. Ayun. Alam mo yung tunog ng langka kapag kakinatok. Ganun ang tunog ng tiyan ng bata kapag may kabag. Anong pwede mong gawin kapag may kabag? Sabi po, iba yan, tapalan daw tubang dahon. Ano yun? Pwede siguro yun. No, iba lang siguro yung tawag sa amin. Pwede yun. Tapalan mo ng ganun. Ano? Kaya naman, kung sa tingin mo umulan, tapos biglang sumakit siya ng anak mo dahil sa ulan, yung dahon na yun, lagyan mo ng lupa. Tapos lagyan mo sa tiyan ng anak mo. Effective yun. No? Kung hindi kaya ng asayte, di ganun lagay mo. Huwag mo na gamit yung asayte sa ulo. Maubusan yung anak mo. Okay, so sige. Ito atin na niya, lalagay ko na dito. Tapos, dagdagan natin yung natin niya. Yung isang araw, ay binigyan kita ng 2K. So ngayon, dagdagan na lang din. Dagdagan mo na yung pera mo na ito. Nandyan ho, pambayad po kurente. Diyan mo na, dagdag mo. Thank you po. Sige. At sana atin niya yung anak mo gumaling na, no? Para maging kampante ka na din. Kasi ang nanay talaga, kapag may sakit ang anak, yan. Pag nalito ka, tatinin niya, kung sakali nalito ka, nakalimutan mo, ipabasa mo kay Ninyo. Apa. Ninyo, ano ito kamo? Itong nasa unahan na? Anong basa mo kamo dyan? Alin yan dito sa mga gamot na ito? Itong nasa unahan, ito yung malaki. Ha? So ito yan, yung malaki nasa unahan. Ito namang, di ba, may guhit. Ito nasa baba na pangalawa, yun yung payat. Kaninyo nga po ako ng... Yung tatawturo. Kaso, hindi ninyo ito malalaman, yung sukat. Alam mo naman na yun. Na ang malaki, 1 and 1 to. 1 and a half. Doon sa payat, 2 at 1 to. Mas marami yung sa ha? Hindi niya kasi maitatransfer yung milligram doon sa sukat. Hindi niya yun alam. 7 araw, basta 10 araw daw kailangan maggamot ng anak mo. Diyan mo na yan, ha? Huwag mong ilalagay sa rep.
Huwag mong ilalagay sa arawan daw. Iya. Tapos laging kalog ha. Kakalugin bago pa inumin. Sige, kain ka. At kami pupunta na muna. May kailangan pa kaming puntahan din. Sige po, ingat po kayo sa daan. Sige, at kami may kailangan pang tulungan o alas 3 na. Kailangan pagkasyahin ng oras para na mas isang araw. May 2 man lang kaming pamilya na natutulungan, di ba? Hindi lang isa. Kasi bitin ang araw namin kapag isa lang napupuntahan namin. Depende. Minsan may malayo talaga, kagaya ng sa Taal. Ang layo. So, isa lang minsan nagiging mission namin, nakakabitin. Kumbaga parang di buo yung araw namin kung pa isa lang natutulungan namin sa isang araw. Kung mga 2 man lang, 3. Di ko alam kung dati nakakailan tayo nung nandito. 4, 5 no? 5 nagawa natin yun, di ba? 5? Isang araw kami naman niran, sa Bicol namin yung nagawa. Mga 4 siguro. Ano? Hindi, kung kasama yung KL mo, marami. Pero kami, nung silok na may nandito sa atin, nakakalima kami nila JM ng vlog. Kami naman na na-experience na rin namin sa Bicol yun. So, ngayon lang, naging medyo malimit. Gawa nga ni Marcos, ano? Yung schedule namin kay Marcos kami nahihirapan. Kasi si Marcos ay kailangan kong ihatid ng alas 7 ng umaga. Kailangan kong sunduin ng 10:30. Kaya kung minsan, kung medyo alam namin kasyang oras, magmi-mission muna kami pagkatid kay Marcos, then balik agad kami 10:30 para sunduin, then tsaka na naman kami sa iba na naman. Ang hirap. Kasi hindi rin kami makapagtiwala sa mga yung magtahatid-hatid, ganyan, ng tricycle. Ang hirap magtiwala sa ibang tao. Kung si Commander naman may nag-comment, sabi, 2 yung sakyan nyo, ba't hindi si Commander mag-drive? Paano naman po magdadrive si Commander kung si Cairo kasama? Di ba? Yung bata, kahit lagyan mo ng, ng tawag dun yung sa unahan, yung upuan ng bata, ang hirap pa din para sa isang nanay na may biribit-bit ka laging maliit. Di ba? Kaya kami na lang, pinagkakasya na lang namin yung oras. Kaya naging limitado, 2 sa isang araw, ganyan. Kumpara dati, 5 kaya namin. No, may katulong pa kami nun. Di ba, Ali? Gusto mo ba magkatulong sa bahay? Magkatulong ka na lang, magtrabaho ka. Tinan niya, hindi, biro lang. Dito ka na lang at kapag ka okay ka na, di tsaka ka na lang magtrabaho. Ano? Pag malaki-laki na ang anak mo. Ngayon tutulungan ka na lang muna namin. Ha? Sa pagpapalaki sa mga anak mo, sa pag-guide sa inyo, sa pagsuporta. Okay ka naman? Opo. Happy ka naman? Na na-check up anak mo? Ayan ang mahalaga, happy ka. Okay, basta... Okay na uli. Yun, maganda. Buti na lang. Talaga, nagkataon nung isang araw, umubos si Ining ng gano'n na umiiyak. Kasi kung hindi, baka di rin na naman natin napansin. Kaya ngayon naglalaro-laro na. Ganda naman. Kaya nabuhayan na uli sa loob. Ibig sabihin niya na buhay-buhayan, naging masigla-sigla na siya. Nung nakita niya na okay ng anak niya. Buti na lang talaga. Buti na lang, nandito si JM tsaka si Rans. Paano na kung wala na? Buti na lang may JM at Rans na nag-guide sa'yo. Sige, punta na kami atin niya. Ingat kayong mag-iina dito. Sa susunod ulit. Sa Lunes, ha? Kuya Marcos. Halika, babay na. Magpakabait ka, ha? Huwag na maging iyakin, ha? Maganda yung nangyayari ngayon at ikaw ay hindi nahabol at hindi na iyakin sa nanay. Sige. Punta na kami atin niya. Kunin ko na microphone. Okay. So, tara na guys. At pag-pray din natin ang family natin niya na nawa ilayo sa lahat ng kapahamakan at syempre ilayo sa sakit. Di baling walang yaman. Atin niya, totoo yun. Di baling walang yaman, simpleng buhay lang, basta importante walang sakit kahit isa sa pamilya. No? Yun ang importante sa panahon ngayon. Hindi na uso ngayon ng sobra kang magpayaman sa buhay. Ang importante, blessing na ni God yung wala tayong sakit. Di ba? Kapar tayo. Could feel it in my bones. There was something going on. That shade of doubt hanging around. Darling, there is nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone.